wala na bang ibang makapagligtas? Makapagligtas ay hindi tagapagligtas. Apart from Sige. Christ, wala na bang makapagligtas? Yes, wala nang makakapagligtas. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Alright, maraming salamat Brother Rush, no? So, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. No, ito po si Brother John Ray, isa pong kasapi ng programang Punto por Punto at isa din po sa mga humaharap sa mga kapatiran nating protestante na nais po makipagtalakayan sa amin, no? Hinggil po sa doktrinang Katoliko. At ang inaasahan ko po sa akin pong katunggali ngayon, no, na si Brother Mords, no, na akala ko pastor kasi yung kasi ang sinabi sa akin nung kasamahan niya na pastor, no? Pastor daw, pero di pala. Ano lang pala, evangelist. Si Evangelist Brother Mords, no? Ang inaasahan ko po sa kanya na isang matiwasay na maginoong talakayan ngayong gabi. At nawa, masunod namin yung ibinigay na rules niya. Siya nabigay ng rules na walang referensya. Bible lang. Okay, so yun ang atin pong inaasahan sa debating ito, mga kapatid. Back to you, Brother Rasha. Okay, take note mga kapatid na sa aking rules, hindi ako sumusunod sa inyong mga gentleman's agreement kahit bumanggit kayo. However, nasa inyo yan kung susundin nyo yung inyong yung inyong kasabutan o ano ba sa Tagalog yan, yung inyong parang Kasunduan. kasunduan. Ah, So, sa inyo yan. At dito tayo sa negative, pakilala ka kapatid. Once again, this is your brother Morge Estrada. Tatayo po tayo negative. Clarification din doon sa sinabi niya na walang reference. Actually, siya yung affirmative. Siya yung magpapatunay ayon sa Biblia. Hindi naman ako sang-ayon sa topic na yon. Kaya I can use my references. Hindi naman ako affirmative doon sa topic. No? Kaya po, siya po yung patunay. ayusin natin Anyway, to kasi Brother Morge Estrada, tayo po titindig na negative sa debating ito. Wait lang bro. At tingnan natin kung ini-expect ko na siya ay magpapatunay ayon sa Biblia. Yun lamang po. Okay. So, deklaruhin muna namin to, sige, bro. Brother Rasha, kasi Sige. siya kasi yung siya yung nagbigay ng rules na yan na walang references, tapos ngayon sabihin niya siya gagamit ng reference, tapos ako hindi wait lang. Isa-isa tayo ha. Klaruhin muna natin to, Brother Mords, kasi ikaw kasi yung nagsabi niyan eh. Papakita ko yung chat natin dyan na ikaw nagsabi walang references, Biblia lang, kaya nga tinanggap ko eh. Ngayon na sinabi ko walang references, automatic, hindi natin tuloy. Pero pag di mo maipakita dito ngayon, ipapatunayan mo sa Biblia. Sige, tingnan mo. Naalin? Na sinabi mo? Ipakita mo yung chat. Dito. Sige, pakita agad. ko yung chat na walang reference. Ikaw pa sige, iyan muna natin to, klaruhin muna natin to. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Sige. Kaya nga, klaruhin muna natin to kasi ang lalabas kasi dito, ikaw gagamit ng reference, tapos ako hindi ako naganda about reference eh. Affirmative ka sa topic eh. Nag-affirm ka. Nag-agree ka na yan yung patutunayan mo. Alam mo Oo naman nga, yun, pero totoo. ang di what I mean bro ba, yung references ba? Okay. Sige, tuloy natin. Wait lang. Ano muna natin yung message mo sa akin. Okay, so ano pa lang to bro ha, nakapost tayo dito. At kinaklaro yung dalawang debater kasi dito yung sa reference gentleman's agreement pa lang to. Gentleman's agreement to, pero sa rules ko wala yung hindi ako sumusunod sa inyo ha na walang referensya ha. Sige, sabihin mo na. Balikan ko lang yung ano niya kasi yung nakuha ko na sabi niya sa akin walang reference, Bible lang eh. Sige. Kaya hindi ako naganda ng reference eh. Sige. Wait lang ha. Kasi mababa itong ano natin, hinahanap ko pa yung yung pinaka Sinabi ko na hindi ako gagamit ng reference. Oo. Sige. Wait. Kasi I believe wala akong sinabing ganon. Affirmative ka sa topic na patutunayan mo ayon sa Biblia. Magiging ano ka dito, magiging hindi totoo yung pag-ano mo. Kaya nga, inaano ko pa, binabalik ko pa yung ano mo na walang reference eh. Ako, Brad John Ray, honestly speaking, hindi ko talaga sinabi yan. Maybe nagulat ka. Hindi, meron ka nasabi niyan bro. Wait lang, pahanapin ko lang ha. Kasi mahaba kasi itong ano natin. Ano mo na. Ubusin natin ako sinabing ganyan. Sige. Para bago natin umpisahan kasi baka biglang baka iba yung ano eh, no? Wait lang ha. Sige, kung meron. May sinabi ganyan eh. Much better bro yung mess ng ano,
yung cellphone mo gamitin mo, messenger cellphone mo gamitin mo. I-type mo yung reference, tapos pag lumabas ang messages niya, i-click mo doon, mag-detect mo na siya. Merong Ang search. cellphone ko, Merong search yan sa Messenger. Oh. By the way muna, i-mute all ko muna lahat ha. Tapos kayo gagawin kong co-host ha, para pag may pumasok, Pag nandito kami, Ah. di ka magsasalita. yun na nga, ipapaalam ko lang na i-mute all ko muna kayo lahat. Tapos kayo, i-co-host kayo para pag may biglang ibang pumasok, hindi sila makapag-unmute. Sige bro. Bigyan mo ako ng ganyan bro. Sige, sige ha, wait lang ha. I-mute all ko muna kayo lahat ha. Charge, it's 1%. Okay, so nag-ano pa sila dito sa ating um, parang misunderstood ng dalawa kung paano ba nila titingnan ito yung Okay, Dan. sa topic. Hindi na kayo mag-unmute yung mga magdidebate. Thank you bro. Sige. Ayan. Nasaan na? Mukhang napapatagal tayo. Medyo ano nga doon sa yung meron kayong agreement ba? Hindi. Kasi merong mga ganyan nangyayari sa debate sa akin. Meron silang mga agreement sa isa't isa. However, depende na yan sa kanila kung susundin nila or hindi. Pero sa aking rules, nananatili yung ganun na for example, yung ganyan, Bible references. Dito, Brad, Russian, no? Mm, Wala talaga ako sinabi na hindi ako gagamit ng reference. sige Nag-propose lang. ako sa kanila na patutunayan niya ayon sa Biblia. Nag-affirm siya eh. Patutunayan niya ayon sa Biblia. Hindi ko naman sinabing ako yung magpapatunay, gamit din ang Biblia. Siya yung affirmative dito, kaya isang kahihiyan ko. Pag di nito haharapin ngayon, nag-affirm siya. Okay. So sa ano lang naman yung sa kasi merong mga title na ganito yung for example ayon sa Biblia. Pero merong mga ibang debater na gumagamit ng for example yung mga interlinear dictionary. Oo. Kahit yung topic ayon sa Biblia. Yung talaga niya, ayon sa Biblia. Oo. Yung topic doon niya. Bro John Ray, naka-mute ka bro. kaya pala hindi ako marinig kanina pa ako nagsasalita. Ayan. Napakalinaw naman doon eh. Nabasa naman natin doon eh na nag-affirm Sige. siya. Ipakita mo bro. Oh, kasi klinaro ko kasi nga Biblia lang tapos kaya nga tinanong ko siya kung gagamit pa tayo ng reference. Ayan o, napaburas. Tapos ito ang tanong ko, ito ang napag-usapan, Biblia lang ba gamit natin, pastor? Ito yung ang tanong ko, Biblia lang ba gamit, pastor? Hindi kasali reference. Nag-reply ka, ayan o, yes. Ayan o, reply mo yan eh. Ayan o, diyan ka nag-reply kung Biblia lang ba ang gamit, pastor? Sabi mo, yes eh. Nakamute ka bro. Negative side ako. Normal lang yun. Hindi ako mag-a-affirm doon sa topic. Natural kung gagamit ako ng reference. Kung hindi ko gamit, nagninegate ako eh. Alam mo, kontrolin mo ako doon. Hindi, klaruhin natin to kung ikaw lang ba gagamit ng reference, hindi ako kasali. Alam ka naman, affirmative ka sa topic na patutunayan mo sa Biblia, pero sa reference ka Bro nagpapatunay. John Ray, ang sabi ni Russia, kahit na ano pang agreement ninyo,
rules ni Russia ang masusunod. Kaya nga, sige, patuloy na lang, patuloy na lang. Pwede kang gumamit ng reference, bro, sabi ni Russia. Sige. Ang rules na iiral. O sige, Okay, tuloy natin. okay. Tingnan natin mamaya. Sige, Okay. patuloy na tayo para Tutu- matapos. So tuloy to mga Klinaro ko kapatid. lang naman yung pastor, klinaro ko lang. Ayan, so mga kapatid, tuloy yung ating debate. Again, I would like to emphasize this, no, yung sa aking rules, na kahit pa nilagay kung ano yung kung pinag-usapan nyo outside sa akin, meron kayong gentleman's agreement, wala akong pake dyan. At doon lang ako sa rules ko. Russia, Sige bro. just a gentleman agreement kasama sa tema yon, yung ayon sa Biblia. Yes, It's not yes, just a yes. gentleman agreement. Yes nga. Pero sa akin, yung Bible o yung book na gagamitin mo plus yung sa referensya. So kahit ano kung paano nyo gawin yan dito sa debate. So ganun lang to be clear sa audience. Sige. So mga kapatid, again, ang topic ngayon, gusto ko lang ulitin sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live dito sa Russia TV, doon sa punto por punto at iba pang naka-stream ngayon mga kapatid. Ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na may relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia. Si Brother Yesomar dito ng Roman Catholic ang affirmative at si Brother Mords ng Grace Gospel mga kapatid yung ating negative. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Junril. Your time start now, bro. Ayan, maraming salamat Mr. Moderator. So again mga kapatid, no, medyo nagkaroon ng misunderstanding kasi tinanong ko talaga yung klinaro ko kung kinakailangan ba ng reference. Nag-affirm siya ng yes no. So actually hindi tuloy ako naganda ng referensya ko, pero okay lang. Kaya naman natin patunayan kahit Biblia lang mga kapatid, no, na mayroong relihiyon na makakapagligtas according to the Bible. Well, bakit natin tinanggap ang temang ito? Si pastor ang nagbigay ng ano na ito, ng proposition. Tinanggap ko lang kasi hindi naman siya salungat sa katuruan ng simbahan. At the same time, kaya din po talaga natin yan patunayan gamit ang banal na kasulatan mga kapatid. Pero sa tanong, kung meron ba talagang relihiyon na makakapagligtas, no? Ang sagot dyan, affirmatively, yes. No? At ang relihiyon po na makakapagligtas, ang relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung yung relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, para saan pala yun? Para sa hindi mo ikaliligtas? Hindi ba? Ganun lang naman Gamitin natin ng konting lohika. Para saan yung relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para hindi ka maligtas? Of course, para sa kaligtasan po natin yan mga kapatid. No, well, kung aaralin nating maigi mga kapatid, no, ang banal na kasulatan nung nangangaral pa ng ating Panginoong Hesukristo nung nabubuhay pa siya dito, ang isa po sa kanyang aral na atin pong mababasa ay sa Matthew 6:33, no, na ang sinabi po nating Panginoong Hesukristo, seek ye first the kingdom of God, no, na unahin daw natin makita ang kanyang kaharian. At kung titingnan po natin sa isang salin ng Tagalog na version sa ang salita ng Diyos, na Biblia mga kapatid, ito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa nasabing salin ng Tagalog, no, sa ang salita ng Diyos. Kaya unahin ninyo, sabi dito, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. So, pagkalinaw dito na unahin daw natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dahil yan ang kalooban ng Diyos So yun po ang pinapauna ng Diyos sa atin mga kapatid na dapat nating masunod, no, ang mapabilang sa kanyang kaharian. At ang kaharian po na yan po yung hinulaan ni Propeta Daniel sa Daniel 2:44 na darating ang panahon, ang Diyos mismo ang magtatatag ng kanyang kaharian. At ang kaharian na yan po ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, ang relihiyon ng kanyang itinatag. At kung titingnan po natin ang pangangaral ni Apostol na Pablo, si Apostol na Pablo nung nangaral siya sa panahon niya, no, na naitala ni Apostol na Lucas sa kanya pong aklat na pinangalan ng gawa, no, or the Acts of the Apostles, sa Acts 14:22 or gawa 14:22, si Apostol na Pablo talagang pinipwersa niya ang mga tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ang ating mababasa, no, sa gawa 14:22.
na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapagatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. No? So ang mapabilang sa kaharian ng Diyos is a must. Ngayon, mamaya tatanungin natin si Pastor, yan bang pangangaral ni Apostol na Pablo na kinakailangan mapabilang sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos? Sana masagot mo mamaya yan, Brother Mords. Para saan ba yan? Para sa ikaliligtas o para sa hindi ikaliligtas? Dalawa lang. Papipiliin kita dyan mamaya. No? Napakalinaw po na sa pangangaral ng mga apostol, pinipwersa na talaga nila ang mga tao na makapasok sa kaharian ng Diyos kasi yun po ang unang utos ni Kristo eh. Unahin ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Matthew 6:33. Napakalinaw po yan. At ano pa ba yung kaharian na yan? Yan po yung iglesia na kinaaniban ng mga apostol na pinangalanan ni Apostol na Pablo na relihiyon niya. No, sa isang version ng Biblia, yung Good News Translation or Magandang Balita Biblia, no, ipinakita po ni Apostol Pablo dito na ang relihiyon niya ay napakadakila. No, sa Good News Translation, kung babasahin natin, ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sa 1 Timothy 3:16, no, pinangalanan niya diyan na relihiyon. No one can deny how great is the secret of our religion. No? Napakadakila daw ng kanilang relihiyon. Ano yung relihiyon na yan? Kung ibababa natin sa 15, yan ang the Church of the Living God, the pillar and the support of truth. So the Church of the Living God ay ang relihiyon na kinabibilangan nila Apostol na Pablo. So hindi ba makakapagligtas ang relihiyon na kinabibilangan nila Apostol na Pablo? Imposible po hindi makakapagligtas yun. Actually, sa pangangaral po ni Apostol na Pedro, mga kapatid, sa kaniyang unang sulat, unang Pedro 4:18, sa isa pong salin ng Biblia na basic English Bible, sabi ni Apostol na Pedro na ang taong walang relihiyon ay mahirap maligtas. O basahin po natin mga kapatid, no? Sa isang salin na Biblia, ito pong Bible in Basic English, no? Bible in Basic English, ito po ang pahayag ni Apostol na Pedro. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Inapakalinaw dito eh. Kung mahirap daw sa isang taong matuwid ang maligtas, paano na lang kaya ang taong walang relihiyon? Napakalinaw dyan. What chance has the man Ko na ng time niya, medyo mahina yung without religion? Rajando, mahina yung boses, mahina. Bro, Mords, anong concern, bro? Medyo mahina yung dating niya sa akin. Mahina yung boses. Yun na ba yung pinakamalakas niya? Bro, malakas na yung boses ko. Wala ka lang headset. Dapat nag-headset ka. Ituloy Dito mo. sa akin, bro, malakas siya, bro. Okay. Delaying tactics yan eh. Okay. Ngayon ka lang nagreklamo. Okay na. Proceed, bro. 3 minutes and 52 seconds, bro. Kahit pa na mag-ano ka ng delaying tactics, kapatid, nakita na hindi talaga makakaligtas ang taong walang relihiyon according to the Bible. Pero, sa tanong, na mayroon ba talagang relihiyon na makapagliligtas? Ang sabi ko kanina, yes. At ang relihiyon na yan ang relihiyon na itinatag nating Panginoong Jesucristo na kinabibilangan ng mga apostol. Even St. Paul, ipinahayag niya na makakatulong ang relihiyon para sa kaligtasan. 1 Timothy 4:8, sa isang salin pa ng Biblia, na ang pangalan po ng Biblia ay Contemporary English Version. Ito po ang pahayag ni Apostol na Pablo, mga kapatid. Napakalinaw. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. Ang relihiyon ay makakatulong sa iyo sa lahat ng paraan. Ano pang sabi dito? It promises life now and forever. Ano daw ang promise ng isang relihiyon? Buhay ngayon at magpakailanman. Anong tawag mo dyan? Hindi ba salvation yan? What is that life na promise ng isang relihiyon? Eternal life po yan, salvation yan. Sino bang dapat paniwalaan? Ang Apostol na Pablo o itong si Brother Mords?
Napakalinaw po yan. At sabi pa niya dito, these words are worthwhile and should not be forgotten. Napakahalaga ng pananalitang ito at hindi dapat kalimutan. Bakit nakalimutan na ni Brother Mords? Di ba napakalinaw naman dito? Religion helps you in every way. It promises life now and forever. Kaya nga mga kapatid, tinanggap natin tong hamon na ito kasi biblical po yan. Ang mga apostol nangaral na ang relihiyon makakatulong para sa ating kaligtasan. By the way pala, baka mamaya kasi magkaroon ng mga technical na tanungan no, para mabigyan lang natin ng linaw. Ang tinanggap natin na hamon, mayroong relihiyon na makakapagligtas. Take note sa term ha, relihiyon na makakapagligtas. Hindi po relihiyon na tagapagligtas. Magkaiba po yun. Baka maring lang tayo mamaya, baka gamitin tagapagligtas na. Ang sabi, makakapagligtas. Iba po ang makakapagligtas sa tagapagligtas. No? Dahil, biblically speaking, ang tagapagligtas natin, isa lang, ang Diyos. Psalm 62:1 and 2, Revelations 19:1. Salvation, power, and glory is to our God. No? Pero pag sinabing makakapagligtas ang relihiyon, of course, makakapagligtas means makakatulong sa ating kaligtasan. At napakalinaw, balikan natin ang sinabi ng Apostol na Pablo sa 1 Timothy 4:8, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Dito palang talo na si Brother Mords, mga kapatid. It promises life now and forever. Nangangako ng isang buhay na magpakailanman ang isang taong nasa tunay na relihiyon. Yan lamang po ang atin pong presentation at sana matibag sa pamamagitan ng mga katanungan ni Brother Mords. Maraming salamat, Brother Russia. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating negative sa affirmative. Brother Mords, okay, unmute bro. Yes, Your time start. narinig ba ako? Dinig bro. Your time start now. Okay. Okay, so sabi mo... Objection mo na, Mr. Moderator? Time stop mo na. Objection, affirmative, ano yan? Yes, gusto ko lang maano yung kamera niya. Nagkamera siya kaganina, ngayon nagpatay siya eh. Nandyan. Hindi ba ako nakikita? Nandyan Hindi ako. bro. Ha? Nandyan bro. Dalawa ang account Dalawa ko. yung account niya, Nandyan bro. ako. Dalawa yung pinasok ko bakit? kasi hindi ka naririnig sa isang account. Yun yung sabi ko kanina. Nandito ako, naka Meron siya dalawang account yung ano Kaya niya nga, bro. pero ang nagsasalita kasi yung walang mukha niya eh. Bakit di mo ilipat doon yung ano mo bro, yung mukha mo? Iba yung angle, Brad, no? Kaya ko, sige, dito natin i-on. Para hindi O, dyan na lang para patas ba? Yan. Yan. Teka ha. Iba yun. Sige, bibigyan. Hindi, ano mo bro? Teka ha. Magsalita ka nga bro, baka nag-echo bro ba? Tingnan mo nga. Saglit, Brad, siya. Oo. Okay, kasi... I-mute mo yung isa. Okay. Hello, mic Hindi, test. volume na lang. Oh, yung volume na Ito. lang. O, ito mahina kasi, Brad. Hindi ko naririnig eh. Ito na lang kaya. No? Wait lang ha. Okay yan. Oh, Yan ba okay na? ano mo yung isa. I-mute mo yung isa. I-mute mo yung isa para hindi magdoble. Okay na ba? Yeah. Bro, i-mute mo yung isa, bro. I-mute mo yung isa kasi nagdodoble. Okay, sorry. Ayan. Teka ha. Okay na, bro. Proceed ka, bro, sa tanong. Okay, so first, yung time ko hindi ko nakikita. Wala ba? Hindi ba? Hindi nakikita, bro. Ako lang yung sabihan lang kita. So, sige, okay, Time ito resume. na pong tanong, Bro John Ray, no? Okay, bro. Unang tanong is, ang tema natin, patutunayan mo na may relihiyon na makakapagligtas. Ang tanong ko po, apart from Christ, our Savior, makakapagligtas ba ang relihiyon? Yes or no? Yes. Affirmatively, yes. Kasi ang question mo, makakapagligtas.
Yan nga ang in-affirm ko, makakapagligtas. At ang talata nga natin na gagamitin, 1 Timothy 4:8. According kay St. Paul, hindi according sa iyo, sabi ni St. Paul, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Okay. Yun pong makakapagligtas. Savior ba o hindi? Hindi, Savior nga eh. Makakapagligtas eh. Objection, Makakatulong sa iyong Mr. kaligtasan. Objection. Mr. Moderator, Objection muna. Unahin natin ang hindi ko- objection hindi ko ha. marunong dumibati, Mr. Moderator. Sumagot ako ng... Wait lang bro, John Ray. Ano ba to? Ganito, wait lang bro. Marunong to sa debate. Wait lang bro, mga bro. Wait lang, mag-mute muna kayo ha, ganito. May moderator. Bro, Mords, wait lang din ha. So ganito, pag objection, unahin natin yung objection, meron namang counter objection. Hindi, wag mo na, Mr. Moderator, kasi sumagot ako ng ano... ng Kaya nga bro, categorical, wait lang bro. bakit Alam ko bro, sa may... objection? Yes bro, meron kagatwiran bro. Ganito bro. Meron tayong moderator. Wag Wait kang lang bro. muna sa moderator. Wait lang bro, John Ray. Wait lang kayo, brother Mords sa ganito. Pag objection talaga, inina dahilan yan. Unahin natin yan ha. Unahin Sige, natin si sige, brother sige. Mords. Objection bro. Objection moderator kasi yung makakapagligtas niya hindi savior, that is contrary. Yung statement niya makakapagligtas pero hindi savior. Paano Okay. kayo i-reconcile? Okay. So, Okay. Counter-objection ako. Oo, meron. Ina-analyze ko lang yung objection niya. Nag-object ka dahil doon sa pinapaliwanag niya, no? So, brother John Ray, counter-objection. Yes, Mr. Moderator. Unang-una, Mr. Moderator, sumagot ako sa kanyang categorical. Bakit siya mag-object? Mamaya ka mag-object pagkatapos kung sumagot kasi sumagot ako ng categorical, marunong matuto ka sa debate. Okay. Ang tanong mo, Mr. Moderator. Hindi, time tiya. makinig ka. Ano ka Bro, ba? wait lang bro Mords. Wala kang galang. Wait lang bro Wala Mords, kang okay na yan galang bro. kapag Objection Oo. siya doon sa Bro Mords, wait lang bro. Nagdinig na kita bro, nag-object ka doon sa Wala kang galang, bro. pinapaliwanag niya. Brother John Ray, dito ka sa... Ganito, Mr. objection mo, bro. Moderator, ang aking counter-objection, Mr. Moderator. Di ba, Mr. Moderator, may pataw kapag sapaw ng sapaw? Oo, sa warning yan. Sa warning, sa akin naman yan. Makinig ka, bro, kasi mamawarningan ka, bro. Oh, wait lang. Ganito. Yung objection niya. Oo, bro, ganito. Ganito. Di ba nga ako nakapag-counter eh? Meron kang ka-objection kasi doon sa observation mo sa sagot niya. Ngayon, dito sa counter-objection din, sabi ni John Ray, sumagot naman daw siya. So, dito tayo, magde-decide muna ako para tuloy-tuloy tayo. Di pa ako nakapag-counter, Mr. Moderator, sumasapaw siya eh. Okay, meron ka pang counter-objection? Sige, bro. Oo, kasi ang counter-objection ko, ang tanong niya, Mr. Moderator, ganito. Yung bang makakapagligtas, ang term na ginamit na makakapagligtas, savior ba yun o hindi? Kaya sagot ko hindi. Kaya wag kang mag-ano dyan. Okay. Wag kang Okay. na para kang isdang na natapunan ng mainit na tubig, nagkisi-kisi. Okay na. Okay na. Ganito, para di tayo tumagal. Bro Mords, wait lang, bro. So, ganito. Bastos. Okay na, bro, John Ray, ganito, bro. Na yun, ha? Okay na, bro, wait lang muna, bro. Magde-decide muna ako, ha. Doon sa objection mo, bro, again, sumagot naman siya doon sa hinahanap mo, no? Sabi niya, hindi. However, doon sa pagpapaliwanag niya, either pa any observation mo doon kung tama ba or pa sa'yo or mali, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer, no? So, nasa audience naman yan kung paano nila titingnan yung paano sumagot. So, since naputol si Brother John Ray doon sa hindi, 20 seconds ulit, bro. Proceed ka, Brother John Ray. Yes, Mr. Moderator, maraming salamat, no? Kasi nga, ang tanong mo, bro, makakapagligtas, referado kasi yung makakapagligtas sa makakatulong. Ang tanong mo makakapagligtas, hindi man tagapagligtas, iba ang tagapagligtas sa makakapagligtas. Ang makakapagligtas, abahid lang yan. Hindi talaga siya yung primary savior. Next question. Next question. Okay, saan mo naman nabasa sa Biblia na yung makakapagligtas ay hindi savior? Well, wala tayong mababasa literally, but in tawag dito yung tawag dyan yung hindi literal, yung maunawaan natin na hindi talaga siya yung primary savior kasi sa Bible 64:1 and 2 ng Psalm. Next question, 20 ang kaligtasan seconds. ay magmumula sa Diyos. Next question, 20 seconds. Okay. Ikaw, dahil pinapatunayan mo ngayon na may relihiyon na makakapagligtas. Pero yung relihiyon naman pala ito ay hindi siya savior. Ibig sabihin ngayon, ikaw ba na nasa relihiyon na yan, ikaw ba ay ligtas na o hindi pa? Naligtas na at patuloy na inililigtas at
hoping na sa huling panahon ay mailigtas. 2 Corinthians 2:10, yan ang pahayag ng Apostol na Pablo. Saan po sa Next sa question. inyong biblical statement na kayo ay ligtas na? Assurance na ligtas na kayo. Ang sabi ko, 2 Corinthians 2:10, ligtas na, patuloy na inililigtas, at sa huling panahon, umaasa na maliligtas talaga. 2 Corinthians Okay, 2:10. 2 Corinthians 2:10, aware ka ba na yan ay statement ni Paul doon sa physical salvation, doon sa nangyaring malaking kamatayan na kinakaharap niya? Aware ka ba sa context niyan? Yes or no? Yes, aware ako, at hindi lang siya doon sa kamatayan kasi nga mayroong hoping. Ano yung hoping? Wala pa yun, hoping pa nga eh. Ang hoping, according ni St. Paul, Romans 8:26-27, kapag nakita mo na yung inaasahan mo, hindi na yan katotohanan. So hindi pa natin Next nakita question. yung ino-hope natin. Romans Okay. 8. Okay, ano sa Greek word yung triskia? Ay yung religion? Are you aware na? Ayun, sinabi mo na, triskia. Yes. Thank you, thank you. Okay. Ginamit mo ang Good News Translation ng 1 Timothy 3:16. Ilang beses binanggit ang triskia doon? Well, sa Greek, hindi ginamit ang triskia doon sa 1 Timothy 3:16. Pero, scholarly speaking, dahil ang religion, marami siyang sangay. Hindi lang iisa. Marami siyang sangay. Ginamit Objection, sa... Mr. Moderator. Time stop, time Ano ba stop. naman ito, Mr. Moderator? Time stop. Okay. Objection muna. Unahin natin talaga. Brother Mords, objection bro. Patutunayan niya ayon sa Biblia. Scholarly speaking na siya eh. Di ba? Patutunayan mo ayon sa Biblia. Kaya tinatanong kita ngayon, 1 Timothy 3:16 na ginamit mo, Okay. ilang beses ba binanggit yun doon Okay, sa okay. triskia? Okay, okay. Objection, Kung Mr. hindi mo Moderator. gagamitin ang Biblia, Okay, sabihin okay. mo wala kang nabasa. Okay, Kasi so ang Biblia objection yung dito. nabasa mo. Okay. Objection. Okay, so ang ina-analyze ko yung objection ni Brother Morza. Again, nag-object siya dahil doon sa pagpapaliwanag mo, Brother John Ray. Brother John Ray, counter-objection Mr. dito. Moderator, kaya nga ako natatawa. Kaya nga klinaro ko ganina kung pwede bang gumamit ng reference. Sabi niya, pwede daw eh. Ngayon, magagalit siya kapag gagamit ako ng scholar. Bro, Mords. Bro, Mords, wait lang, bro. Bro, Mords, wait lang, bro. Counter-objection to, bro. Wala Bro. bang ginamit na pwede yun. Bro, Mords, ganito, bro. Sabi mo kaganina yan. Wait lang, Brother John Ray, wait lang. Ayon sa Bro, wag Biblia. kayong mag-usap, bro. Ganito, bro. Kasi ganito, bro. Nag-object, counter-object, pinakinggan ka naman. Tapos si John Ray, meron siyang counter-objection Sige, dito. bro. Oo. So, Ipasagot ganito, mo bro. sa kanya, ayon sa Biblia Wait mo, lang, bro. ayon sa Bro, ako Biblia. muna, bro. Ganito, bro. Sige. So, magde-decide muna ako dito sa objection mo, bro. Again, bro, same yung ano ko dito na kahit pa para sa iyo ay parang mali or tama man yan yung sagot ni John Ray, tinatanggap ko pa din yan sa moderator as a valid answer, bro. Ngayon, i-rebut mo na lang mamaya kung merong something doon. Pero si Brother John Ray, again, nakat ka doon, bro, 20 seconds ulit sa Yes. pagsagot mo. Proceed. Yes, ang Pasagutin sagot mo siya. natin, sa Greek kasi hindi ginamit yung triskia, ang ginamit yung eusebia. Eusebia, ginamit sa 1 Timothy 16, na ang translation ng eusebia, godliness. Godliness can also mean religion. Yan po ang sabi ng mga scholar at huwag mo akong harangan kasi sabi mo pwedeng gumamit ng reference. Ikaw nagsabi niya kaganina. Objection, Next question. Mr. Moderator. Wala Bro, akong ginamit na Bro, pwede. time stop, bro. Isang objection lang every question, ha? Sige. Time Sige, decision. dito sa next question ko. Sige. Sige. Live naman tayo, di ba? Proceed, bro. Yes. Okay. Mamaya itatanong ko sa saan ko ginamit yun ha. Okay. Dahil wala naman palang ginamit, paano mo ngayon papatunayan sa Biblia? Kasi yun yung topic. Patutunayan mo sa Biblia na yung triskia at eusebia ay pareho lang ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa scholar. Yun yung topic natin. Yes, kasi may mga translation na ang ginamit religion. Good News Translation, religion ang ginamit. 1 Timothy 4:8, sabi ni St. Paul, religion can help you in every way. It promises life now and forever. Kaya kayo, wala kayo sa tamang religion, wala kayong life now and forever. Kami lang. Next question. Next question. 1 Timothy 4:8, sinabi ba dyan ang relihiyon ay makakapagligtas? Yes, ayon sa isang salin. Ayon sa isang salin ng Biblia. Time stop muna. Wait lang. Before ko is time stop. Wait lang, bro, ha? Ako muna. Bro Mords, medyo nag-i-echo tayo, bro. Parang dalawa yung monitor mo ba? Yes, pero wala pong ano. Kasi malayo yung isa eh. Mahina kasi yung dating niya. Kaya tinataasan mo yung sa volume, no? So, yun yung
Yan talaga yung ano natin. Nakamute din yung isa, bro. Hindi, Oo. nasisira yung momentum. Nag-object Oo, ako. Brad Rush. kaya nga ang gusto ko lang ano kasi hindi ko masyadong maintindihan kasi parang dumodoble yung boses mo pero ito mas okay na. Sige, sige. Punta tayo sa objection mo. Proceed ka. Okay. Sabi niya, ang tanong ko sa kanya, mababasa ba doon na religion can save? Mababasa yung ano doon sa CEV version, 1 Timothy 4:8. Mababasa ba yun na religion can save or helps lang yung mababasa? Palacios yung sagot. Yes daw, wala naman doon. Okay. Okay, so again, nag-object ka. Counter-objection. Oh, wait lang. Counter-objection. Meron naman. Wait lang ha. So, again, nag-object si Brother Mords dahil sa sagot ni Brother John Ray. Brother John Ray, Counter-objection. counter-objection, proceed. Yes, wag siya magsabi ng fallacious. Let the people decide kasi nabasa ko dito. It promises life now and forever. Kung sa tingin mo yan ay Okay. hindi kaligtasan, ewan ko na lang kung anong tingin mo dyan. Okay. Next question. Okay, so ganito. Again, parehas pa din yung ano ko dito, hatol dito. Either si Brother John Ray dito ay nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling siya. Tinatanggap ko pa din yun as a valid answer, Brother Mords, ha. So, dito tayo, proceed tayo, bro. Okay. So, yung promises ba is equal ba yun na makakapagligtas ang kahulugan? Yes or no? Yes, kasi ang promise niya life now and forever. Napakalinaw dyan, no? Ayan, no? Napakalinaw, no? It promises life now and forever. Ano yung promise? Life now and forever. What is that life? Eternal life yan. Kasi now and forever. Ano bang ibig sabihin ng now and forever? Walang hanggang buhay yan. Ano Next yan? question. Salvation. Next question. Next question. Sabi mo, yung treskia ay sa Greek ay religion yon sa English. Mababasa ba dyan yung treskia sa 1 Timothy 4:8? Yes, ayon sa contemporary English version. Ayan, napakalinaw, oh. Religion helps Time stop, you time in stop, every time stop. way. Time stop, brother. Objection. Brother Mords, objection, bro. Proceed, bro. Mukhang nalilito na si Bro John Ray. Yung kasi Oh, Mr. Moderator. Hindi, okay. Wait lang, Brother John Ray. Wait lang, bro. Pinapayagan ko pa yan na mabanggit, bro, ha. Pwede yan. Brother Mords. Ikaw yung ano eh. Bro Mords. Mukhang nalilito na si Bro John Ray. Yung treskia daw mababasa daw sa CEV. Greek nabasa mo sa English. Okay. Mali na naman eh. Okay. Counter-objection, Mr. So, Moderator. Counter-objection. okay, so wait lang, bro. So again, nag-object si Brother Mords dahil sa sinagot ni Brother John Ray dito. Brother John Ray, counter-objection. Yes, counter-objection, Mr. Moderator. Napakalinaw ang sagot natin. Ayon sa CEV version na Biblia, contemporary, nabasa ang salitang relihiyon. Ngayon, kung ayaw mo niyan, ikaw magpaliwanag niya mamaya. Okay. So ganito, mga kapatid. Okay, magde-decide muna ako, mga kapatid, ha. Hindi, wait lang. So ganito, doon sa pagpapaliwanag again ni Brother John Ray, either tama yan or mali, tinatanggap ko pa yan as a valid answer naman. Mamaya, i-rebut mo yan. However, bro, naputol siya doon sa 20 seconds niya, bro. I-reset ko ulit yung kanyang sagot. Brother John Ray, proceed ka, bro. 20 seconds. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. Kahit ano pang gawin mo, kapatid, biblically speaking, Biblia yan. Huwag mo sabihin hindi Biblia yan, hindi comics yan, Biblia yan. Religion helps you in every way. It promises life now and forever. Kawawa ka kasi wala kang life now and forever, kapatid. Wala kang religion. Next question, 20 seconds. Next question. Last 45 Sabi mo. seconds. Sabi mo nabasa mo sa Greek sa ECV yung treskia, pakibasa. Ito, si Ibi kay, sabi mo si Ibi, ayan o, religion. Ayan o, Objection. religion. Time stop, Sabi time mo sa stop, CEV. time stop. Brother, bro, John Ray, wait lang, bro. Brother Mords, wait lang, bro. Ganito. Objection mo, bro, ulit, bro. Ano yan? Yung pinapabasa natin, Brad Russia, yung treskia, kasi sa Greek yan, walang treskia dyan. Kaya pinipilit niyang dalhin sa CEV kasi alam niyang wala sa Greek yung treskia dyan. Okay. Counter-objection. So- Counter-objection, Mr. Moderator. Okay, so again, Counter-objection. yes, bro, meron. Again, Yes. merong nag-object si Brother Mords dahil sa sinagot ni Brother John Ray. Bro, John Ray, proceed ka Yes, sa Mr. counter-objection. Moderator. Kasi feeling kasi niya, mas magaling pa siya sa mga scholar. Sa mga scholar, yung godliness, equivalent yun sa triskia. Godliness, ang ginamit dyan, eusebia. Okay. Eusebia, triskia, godliness, religion. Okay. One and the same lang yan. Okay. Wala kang magpaka-scholar. Okay na. So ganito. Bro, Kawawa again, ka. bro, same na decision ko dito, ha.
pag nagpapaliwanag si John Ray, either pa tama yan or mali para sa'yo, at tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. However, naputol si Brother John Ray doon, so reset ko ulit 20 seconds, bro. Proceed ka, bro. Okay, maraming salamat. Mga kapatid, napakalinaw. Ito kasi siya, akala niya scholar din siya. Kaya ayaw niya tanggapin yung mga bersyon na religion. Ano, mahigit ka pa ba sa scholar, kapatid? Ang mga scholar, nag-translate ng religion. Bakit? Eusebia, Triskia, one and the same lang yan. Because religion talks about godliness. Ano ka ba? Next question. O, next question. Higit pa ba ang scholar sa mga original writers? Yes or no? Ano naman sa Mr. Moderator? Paulit. Time stop, time stop. Mabilis siya magsalita. Time stop ha. Sige, proceed sa tanong. Mas higit pa ba yung scholars sa original na mga writers? Yes or no? Of course, hindi sila higit sa mga original writers. Pero Time to higit shoot. sila sa'yo. Time. Higit sila sa'yo. 7 minutes Sila time. nag-translate Time, sila ng John Ray. religion. John Ray, time na bro. So 7 minutes Okay. time mga kapatid. So diyan nagtatapos ang first na cross ng ating negative sa affirmative. So before natin puntahan ng ating first presentation ng negative, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Again, sa mga bagong pasok dyan, meron tayong debate na nagaganap ngayon between Catholic and Grace Gospel mga kapatid. So bro, Yesomar, pamute po na bro ha. Patutunayan na may relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia. So si Brother Yesomar yung affirmative, yung tinatanong kanina. At si Brother, yung negative naman, yung bibigyan natin ng 10 minutes sa kanyang first presentation. So Brother Mords, 10 minutes, your time start now. Makakapag-share screen ba ako, Brother Rasya? Saglit muna, ha? Kasi, sige, kung hindi siya ma-share screen kasi, O pakitry, baka hindi nila, hindi. hindi man nakikita. Hindi bro, hindi wala bro. Sandali lang ha. Sige. Inalaw ba ng ating Baka hindi kasi inalaw. teka ha. Parang kaya kong all participant. Ayan. Kaya ko pala. Sige. Ayan. Try mo. Na-share screen ba? Try mo, bro. Hindi. Try mo. Parang na-click ko na na-allow. Hindi pa rin eh. Hindi pa din. Bro Jando, bro. Paano ba gusto niya mag-share screen, Bro Jando? Advanced option. Multiple participants can share simultaneously. One participant can share at a Ayun time. talaga, pinapatakbo nyo pa ako. Gusto niya, hindi siya mag-share, Sinabi mo Bro na doon ako Jando. sa labas eh. Okay. Pinatakbo nyo pa ako doon ako sa labas. Sa radyo lang ako nakikinig. Sige, bro. Ano problema niya? Hindi siya Yung makapag-share share screen, bro. Oo, bro. oo. Pakitingnan nga, bro, kung naka-allow mo na ano mo. Okay. Bro John Ray, maraming nag-ano sa iyo na yung ano mo daw hindi daw makontak. Ang alin? Yung messenger mo daw, hindi daw makontak yung messenger mo. Ay, Ako ba naka-off mag- yung ano ko, naka-off. Kasi Kaya pag, pala. kasi kapag naka-on yun dito sa internet ko, di mabubulabog yung live. Ito, kaya ko namang mag-share screen. Sino yun? Si Morge yung hindi makapag-share screen? Teka, stop share. Ayan, Sino yung Morge? kaya ko namang mag-share screen, bro. Mords. Naka-co-host Sige, siya, subukan ko bro. So, ibig sabihin, co-host siya, kaya niya mag-share screen. Oo, ako kaya ko Oo, mag-share siya eh. screen. So hindi ma-share eh. Sige, Ay, hindi daw? sige. Baka hindi siya marunong. Hindi talaga siya ma-share. Hindi siya. Okay? Okay na yan. Tayo. So, thank you, Brother Jando, ha. Pinatakbo pa natin si Brother Jando. Pinatakbo niya pa ako. Nandun ako sa labas eh. Sige, bro. Thank you, bro. So, Brother Mords, proceed ka, bro. Mag-on yung time mo pag nagsalita. Okay, time in. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. No, siya po yung affirmative na magpapatunay ayon sa Biblia. Kung hindi ka pala magpapatunay, kung lilimitahan mo ko sa Biblia, hindi na din ako dapat nag-negative. Dapat second speaker ako. Kung marunong ka makipag-debate, dapat alam mo na 'yan, no? So, una nagtanong tayo sa kanya, apart from Christ, makakapagligtas ba ang religion? Sabi niya, yes. Naku naman. Kasi daw, yung word daw doon ay makakapagligtas, hindi tagapagligtas. Para namang sinabi niya na iba yung noun sa verb.
Pareho lang yung noun sa verb. Ako naman, what iba naman grammar ba? No, palpak, no? Nagtanong tayo sa kanya na yung bang makakapagligtas Savior o hindi? Ang sagot niya, medyo nahirapan na siya. Wala na siyang makuhang reference. Nakita niyo kanina, meron tayong tanong na naubos na lang yung 20 seconds, walang naisagot. Nagtataka ako dito kay Brad John Ray kung saan siya naghahanap ng mga sagot doon sa kanyang doon sa mga tanong. Unang-una, kanina doon sa presentation niya, nag-i-equate siya ng kingdom at saka religion. Saan niya ba nahanap 'yon? No, pero hindi ko muna siya tatanungin diyan, mamaya na yung gisahan, no? Sabi niya ang religion daw na itinatag ay makakapagligtas, pero hindi tagapagligtas. Saan ka nakahanap ng ganon? No? So tinatanong din natin siya, yung Greek word daw ng religion is triskia. Wala pala dun sa mga talatang binanggit niyang 1 Timothy 3:16, 1 Peter 4:18, 1 Timothy 4:8. Wala pala dun yung mga salita na yon. Bakit? Dahil mga loose translation yan. Yun ay dynamic translation. Kapag tiningnan mo talaga yung authorial intent niyan, yung intent ng mga nagsulat ng talata na yan, hindi po talaga intent nila na religion yung ilagay dahil yung ginamit nila ay Eusebia at hindi po Treskeia. Yung naglagay po dyan ng religion na lang ay yung mga loose translation, yung gumagamit ng dynamic translation like Contemporary English Version at Good News Translation. Ngayon, baka magtanong siya, sino mas magaling sa inyo? Yung scholar o ikaw? Siyempre, pareho kami ng author ng intent. Kaya hindi ito pagalingan. ito ay kung sinong mas tama, di ba? Kahit sino pa kasing scholar, maaari niyang ilagay yung kanyang sariling intent. Maaari niyang i-translate to sa ganito kahit hindi naman yon yung intent ng author. Pero paano natin papatunayan na maling-mali si John Ray doon sa kanyang presentation? Ang dami niyang sinabi, wala namang talata sa Biblia. Yun daw sinabi ni Paul na magliligtas, makakapagligtas at may hope pa daw. Ang context po noon ay physical salvation, hindi naman po yung spiritual kahit basahin pa natin, no? Anyway, dito po natin siya gigisahin ng konti. Alam niyo po ba na wala pong claim ang simbahang Katoliko na maliligtas gamit ang relihiyon lang. May religion, no? May religion cannot save. Yan yung stand ng Catholic Church. Sabi ni John Ray kanina, apart from Christ makakapagligtas. Isabi ni Christ, apart from me, you can do nothing. Sino mas matalino sa inyo? Okay, sabi po ng Catechism of the Catholic Church, ganito po yung sabi nila, the Church is Catholic. Sabi dito, outside the Church, there is Objection, no Mr. Moderator. Okay, hindi pwedeng mag-object dito sa presentation. Objection, Mr. Mr. Moderator. Wala kang karapatan. Ganito bro, sa kahit presentation pwedeng mag-object sa akin ha. Hindi kasi marunong, Mr. Moderator. Hindi, wag na. Saan sa rules natin na pwedeng mag-object kahit sa presentation? Sa akin yan bro, sa akin yan bro. Sa akin yan bro, wala. Mayroon tayong rules, di ba? Maliban dito ay wala nang ibang patakaran na iiran. Number 10. Yes bro, ganito bro. Wait lang. Wait lang mga bro ha. In tradition kasi dito sa platform ko, wala pwedeng mag-object during presentation. Pwede yan bro. Ayan. Yes, So dito tayo muna sa objection, brother Yesomar. Mr. Moderator. Ano yung objection natin? No? Kasi hindi ko malaman, Mr. Moderator, kung ano ba talaga yung pinangahawakan nito. Biblia lang. Pwede yung reference. Hindi kasi gumamit na siya ng CCC eh. Ang gusto Okay. sa akin, ayaw ko pagkuhanin ng ibang ano eh. Okay. Objection na lang po. Okay. So nagigets ko bro, nag-object ka doon sa Objection. Oh yes bro, meron. Wait lang bro, ina-analyze ko yung objection niya patungkol doon sa Roman to eh. Okay na bro, Yesomar. Yung nag-object ka dahil doon sa CCC. Brother na negative, ano yung counter objection doon? Counter objection, hindi po ako second speaker. Hindi po ako naka-enclose doon sa topic na patutunayan ayon sa Biblia. Negative po ako. Nasa akin yun kung paano ako mag-negate. Ikalawa, wala siyang karapatang mag-object dahil sa rules po natin, wala nang ibang rules na iiral. Maliban doon. Okay. Lalabagin mo ba ngayon yung patakaran? Okay. So ganito, magde-decide na ako ha. So again, klinaro ko kanina na patungkol dito sa
gagamitin, either lahat yan, either Bible and references ko. So pinapayagan ko yan kahit pa meron kayong gentleman's agreement kung ano man. Tapos yung kabilang panig, any observation niya, bakit niya parang ginamit ito, mamaya siguro i-rebat mo yan at tinatanggap ko pa din yan na patuloy pa din yung pagbibigay ni Brother negative dito ha. So dito naman sa isa pang rule na patungkol sa pag-object again dito sa presentation, pwede mo siyang ma-object hindi lang sunod-sunod na parehas kasi ang tinitingnan ko din yan yung momentum ng ating mga speaker dahil laging nag-o-object ba. So pwede naman at alam naman yan, tradition yan sa aking platform, no? So Brother Mords, meron ka na lang 6 minutes and 33 seconds bro, so proceed ka lang bro. Okay, sabi po ng inyong Catechism of the Catholic Church, no? The Church is Catholic. Outside the Church, there is no salvation. Sa CCC po 846, ang sabi dito, how are we to understand this affirmation often repeated by the Church Fathers? Sabi naman 335, reformulated possibly, it means that all salvation comes from Christ the head. Ibig sabihin lamang, it doesn't come from religion. Kasi all salvation yung sinabi. Sabi mo kanina, apart from Christ, makakapagligtas pa rin yung relihiyon. Kinontra mo yung sarili mong 846 ng CCC. Ngayon mamaya, ikaw nung mababalingan kita nito mamaya, itanong mo to sa akin ha, para mababalik ko sa iyo. No? Ang 846 po ng Catechism of the Catholic Church, ang sabi, all salvation comes from Christ the head. Ang sabi mo, apart from Christ, makakapagligtas yung relihiyon. Tapos ang debate. Next, no? Malinaw po yung Catechism of the Catholic Church. Paano mo yan babaliin? Masigit ka pa ba sa church magisterium? Nako! No? Roman Catholic does not disregard also other religion. Even kung alam niyo po si John Chrysostom po ay may sinabi sa kanyang Homilies on Romans, Homily 3. Sabi ni John Chrysostom, sa inyo yan, no, di ba? It is not fasting or prayer or any other religious practices that justifies us. Hindi pala yun yung justification kasi it equates na yung tao justified, walang bahid ng kasalanan, maliligtas yun. Kasi sa Bible, if you are justified, you will be saved. Di ba? Ang sabi ni John Chrysostom, it is not fasting or prayer or any other religious practice that justifies us. Sabi niya, but a sincere faith and love towards Christ. Kita mo na, walang sinabing relihiyon makakapagligtas. Sabi mo kanina, apart from Christ, makapagligtas daw yung relihiyon. Sabi ng CCC, all religion comes from Christ, the head. All salvation comes from Christ, no? The head. Ngayon, makikita na nila, timbang na, no? Napakadali naman pala. Ngayon, dito tayo sa Triskia. Alam niyo po ba yung Triskia at Eusebia ay magkaiba, no? Kung titingnan po natin, hindi po tayo dito humihingi ng intent ng opinion ng scholar. Patutunayan niya ayon sa Biblia eh. Kaya wala siyang babasa kanina sa CEV na Triskia. Ngantakin mo yon, binasa sa English, Greek yung pinapahanap. Pinipilit niya kasi walang mababasa sa contemporary English version na Triskia ay sa CEV na yung word na Triskia doon. Hindi yun nandun. In fact, sa Greek, ang mababasa ay Eusebia at magkaiba po yon sa salitang religion. Also, the scholar says, no? Triskia refers to religious worship, especially external ritual, panglabas. Kaya nga po sa Amplified Bible Version, pag tiningnan mo yung James 1:27, ang sabi po doon na is an worship expressed in outward act, sa panglabas. Nakikita yung Triskia. Nandyan yan sa Amplified Bible Version pag binanggit natin, pag binasa po ninyo, no? Ngayon, ito na naman po, yung Eusebia po, it is inward devotion. Magkaiba po sila. Kaya po godliness Godliness is a character while Triskia is an action. Tapos sabi niya pareho daw yun. Tingnan natin yung author's intent. Yung pinaka-intent ng nagpasulat nito, yung nagsulat. No? Kung ano ba talaga, yung relihiyon ba yung pinupunto niya o yung character, godliness. Kita mo na? Kaya hindi siya makakahanap ng isang original na pagkasulat niyan na papabor sa kanya. Kaya doon siya tumatambling-tambling sa translation. Mahuhuli kita diyan kahit saan ka. Ngayon, ano pong statement ni Pope Francis, kamamatay lang kanina naman sa inyo. Ang statement po ni Pope Francis sa kanyang homily January 12, 2016, sabi niya, do not confuse religion with faith. Religion is a set of rules.
Ibig sabihin, diba? Tama? Triskia is an outward act. Pagsunod yun sa rules. While faith is a personal relationship with God. Ito po yung kanyang homily sa St. Peter's Square sa Vatican noong January 12, 2016. Ngayon, sasabihin mo, gumamit ka ng reference. Bakit? Second speaker ba ako? Negative ako. Ako ang bahala kung paano kita ininigate. No? So sa Catechism of Catholic Church, ano yung sinabi naman nila? Sa Catechism of the Council of Trent, ito po yung sinabi, of Him alone, wala nang iba pa, can it be truly said that He redeemed mankind? Sino yon? Si Jesus Christ. Sabi mo kanina, apart from Christ, makakapagligtas yung relihiyon. Saan ka ba nakahanap nun sa Biblia? Anong sabi po ng inyong support doon sa the Catechism of the Council of Trent? Ang ginamit, Acts 4:12. No name under heaven is given unto men whereby we must be saved, but the name of Jesus. Sabi mo kanina, makakapaligtas yung relihiyon apart from Christ. Sabi mo, yes. Saan ka ngayon? Naku po, nakakahiya. No? Ngayon, ano po yung tinitindigan po natin? Actually, hindi po tayo kailangang magtindig. Ilan pa yung time ko, Brad Rasha? Ilan pa yung time? Okay, dito na. Tatapusin natin siya dito, no? So, ano po ba yung point ni ng Acts 4:12? Sabi kasi ng talata, neither is there salvation in any other. Yung ginamit po sa other na niyan is alos. Is the same kind of salvation, wala ka na mahahanap doon. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Pero sabi mo, apart from Christ, there is still salvation dahil sa relihiyon. Apart from Christ, saan ka nakahanap niyan? Mamaya, itatayo mo yan. No? Itatanong ko yan sa iyo. Kung kukontrahin mo ba yung catechism niyo o hindi. Mamaya, magbibigay ka ng sarili mong interpretation, back up na yan dito. Dito na yan lahat. No? Ang sabi rin kung titingnan kasi natin yung Bible, nung may isang binata na nagtanong kay Lord Jesus Christ, ano yung gagawin niya para makakuha siya ng eternal life? Sinagot siya ng 10 utos doon, di ba? Pero sa dulo, sinabi ng Panginoon na nagtanong kasi yung mga alagad. Sabi ng mga alagad, who then can be saved? Sino lang ba yung maliligtas? Ang sabi po ng Panginoon, with men, this is impossible, but with God, all things are possible, and that means grace. Ang biyaya po ng Diyos lamang ang magkakaroon tayo ng posible. Dahil kung human effort, impossible yon. Okay, so dyan nagtatapos ang first na presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Yesomar ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. Unang tanong ko, Brother Mords, no? Based sa sinabi ko kanina about tagapagligtas. Sinabi ko ba na meron pang tagapagligtas? Yung tagapagligtas talaga na source of salvation ba? Yung tagapagligtas na source of salvation, sinabi ko ba na meron pang iba maliban sa tagapagligtas sa Panginoon Hesus? Sinabi ko yun o hindi ko sinabi? Sinabi mo. Kasi sabi mo, apart from Christ, there is still salvation dahil sa relihiyon. Sinabi mo kanina, tinanong kita na, yes, yung sagot mo eh. Apart from Christ, meron pang ibang tagapagligtas. Sinabi mo, yun yung sagot ko. Okay. Next question. Ano yung tanong mo sa akin nung tinanong mo yun? Makapagligtas, tagapagligtas? Ang sabi ko is, apart from Christ, our Savior... Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay. Yun yung tanong eh. Sabi mo, ano yung tanong? Objection tayo, brother affirmative. Kasi Ano yan? klaruhin natin to kasi ang question ko, Mr. Moderator, malinaw. Ano yung naging tanong niya sa akin kaganina? Tinagalog niya yun makapagligtas eh. Hindi naman tagapagligtas ang tinanong niya. Kaya ang question ko, yung tinanong mo ako, anong uri ng question ang niraise mo sa akin? Makapagligtas, tagapagligtas, alin sa dalawa? Makapagligtas at tagapagligtas. Counter-objection muna. So ganito. Okay, so na-analyze ko muna yung kanya objection. Yung objection lang niya yung makapagpipilian. Brother Mords, counter-objection? Yung counter-objection ko po, sinabi ko doon makakapagligtas. Pero yung tanong, malinaw naman apart from Christ, our Savior, makakapagligtas bang relihiyon? Sabi niya, yes eh. Ibig sabihin, si parit sila, makakapagligtas pa rin yung relihiyon. Ganito. Ipitin mo ko. Wait lang, bro, Marge. So, ganito.
sumasagot naman si Brother Morse makapagligtas daw. Tapos dito tayo sa explanation mo bro, 20 seconds para tuloy-tuloy ka bro ha. Proceed ka bro Morse. Okay. Time Ang resume. tanong ko is, ang sabi ko kanina, apart from Christ or Savior, makakapagligtas ba ang reliyon? Sabi niya, yes. Apart from Christ, makakapagligtas doon. Tapos siya na rin yung na hindi rin Savior. Pero yung Catechism of the Catholic Church, ang sinabi, all salvation comes from Christ the head. Apart from Christ pala is walang relihiyon na makakapagligtas. Yun yung Next yun yung question. point doon. Next question, 20 seconds. Okay. Susundan ko na lang mamaya sa explanation ko. Okay. Ginagamit mo palagi no apart from Christ. So apart okay. from Christ kapatid, ibabalik ko sa iyo yung tanong. Apart from Christ, no? Wala na bang ibang makapagligtas? Makapagligtas hindi tagapagligtas. Apart from Sige. Christ, wala na bang makapagligtas? Yes, wala nang makakapagligtas. Bakit? Sabi na yung Catechism of the Catholic Church, 846, all salvation come from Christ the head. All salvation. Ano pa bang salvation hinahanap mo? Next question. Okay, next question. Next Babasa question. muna ako ng talata sa Bible. Mr. Moderator, talata sa Bible as my premise. Itatanong ko sa kanya. Objection. According sa Time stop, time stop. 13, Time stop muna, time stop muna. Hindi ko pinapabasa. nakisi-kisi na. Okay, wait lang ha. So ang objection dito, patungkol dito sa hindi mo siya pinapabasa ng Biblia. Brother, Siya yung naglalatag, Brother Rasha. oo. Hindi ba yung Counter rules objection. natin? Hindi siya hindi pa Nakikisik- Hindi, wait lang, Brad Gendre ha. Sige bro. Sige bro, Mords. Nag-object pa ako. Ano ulit yung objection mo? Hindi ako naglatag, siya yung naglalatag. Hindi yan yung rules natin. Diba Okay. doon niya kukunin doon sa sinabi ko na all salvation comes from Christ. Okay. Kung niya to, kontra siya sa sarili nilang doktrina. Okay. So counter objection dito meron ba? So, Bago ako hatot. Counter objection, Mr. Moderator. Nakisi-kisi na siya, Mr. Moderator. Yun lang. Okay. So ganito, magde-decide muna ako mga kapatid ha. So ganito, ang pagtatanong pwede naman mag-premise mga kapatid. Basta connected lang dun sa tanong ba. So dapat Yes. connected Kaya yung nga sabi ko premise. sa moderator, Wait lang, huwag kayong mag-react ganito. Kasi sa moderator to. So bibigyan ko ng pagkakataong mag-object ulit si Brother Morge kung ang premise niya ay hindi dikit doon sa kanyang itatanong ha. So Okay, Brother Mr. John Ray, tuloy ka muna sa premise mo. Proceed. Yes, ito yung premise ko kasi sabi niya apart from Christ wala nang tagapagligtas. Ibig sabihin si Panginoong Jesucristo lang talaga. Kaya babasa muna ako Mr. Moderator as my premise. Sabi na Apostol na Pablo na siyang nagligtas sa atin. Balikan natin sa 12. Sino itong nagligtas? Na nagpapasalamat sa Ama na nagiging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan na siyang nagligtas sa atin. Question, Mr. Moderator. Ayon kay San Pablo, ang Ama ang nagligtas sa atin. Question, ito na. Magpapatuloy ka pa ba sa paniniwala mo na sinabi mo ko kanina, apart from Christ, wala nang tagapagligtas? Papatuloy pa. Actually, ikaw ang nagsabi nun. Mr. Moderator, counter objection. Time stop muna, time stop. Objection. Time stop. Unahin natin objection. May counter ka dito, bro, Mords lagi ha. Brother Junri, proceed ka sa Yes, objection. hindi niya natumbok agad yung tanong. Ang tanong ko, Mr. Moderator, magpapatuloy pa ba siya? Ano Okay. to, categorical? Oo, hindi. Magpapatuloy ka pa ba sa sinabi mo kanina, apart from Christ, wala nang ibang tagapagligtas. Ibig sabihin, kahit ang Ama, kahit ang Espiritu Santo, hindi makakapagligtas. Okay. Brother Mords, meron ka bang counter objection dito? Ang objection dito yung sa yes or no ha. Proceed bro Mords. Yes. Actually, hindi pwedeng sagutin ko yun kasi tanong ko yun sa kanya na apart from Christ or sa Okay. relihiyon. Ang sagot niya dun, yes, siya yung nag-affirm niyan eh. Okay. Sinabi na yan lang yung statement ko. Okay. So naintindihan ko na. So dito Brother Mords, gusto ko lang i-confirm sa iyo bro. Ipapa next question mo ba to dahil sabi mo nga hindi mo po pwedeng sagutin sige. or sa 10 seconds sa Pwede ko yung pagpapaliwanag sagutin bro. lang sa kanya para ano na rin. Okay. Sagutin ko. Okay, so kung sasagot ka ng 20 seconds bro, need mo wait lang Junre. Need mong banggitin yung yes or no bro ba? Magpapatuloy ka pa ba doon sa yung yes or no bro? Bro Mords? Sasagutin ko talaga. Anong sagot mo muna? Sasagutin ko yon ng no. No, proceed. 20 Sasagutin seconds. ko yun ng no. Kasi, apart from Christ, sabi mo, ikaw yung nag-yes dyan eh. Kaya yung affirmative ko, Christ, I and the Father are one, the Trinity, di ba?
Sila yung tagapagligtas sila. Ikaw lang naman yung nagsabi na apart from Christ, there is no salvation. Religion can save pa rin. Ikaw yun. Pero sabi ng CCC nyo, all salvation come from, Next question. from Christ the head. Next question. Next question. Sabi mo ako ang nagsabi na apart from Christ wala nang tagapagligtas. Categorical question. Ako ba talaga ang nagsabi Objection, nun mali yung o tanong. ikaw? Mali yung tanong, objection. Time stop muna, time stop. Mr. Moderator, Ay, hindi. Okay lang. Wait lang. Brother Mords, may objection dito. Ano ulit yun, bro? Bro? Ang tanong niya, apart from Christ, there is no salvation daw. Hindi po ganun yung tanong. Ang tanong doon, apart from Christ, our Savior, Okay. makakapagligtas ba ang relihiyon? Ay, di Okay. Wag mo akong ano kasi Wait lang, bro. ikaw yung tinatanong ko, wag mo Bro, akong Junray, tanungin. wait lang, bro. Ganito, ang objection ni Brother Mords dito, mali daw yung tanong mo. Brother Junray, counter objection. O, contradiction, wag niya akong pangunahan, Mr. Moderator. Ako yung gumagawa ng tanong. Okay. Sige, magtanong ka na. Okay, so ganito mga kapatid, decision natin dito. Ano naman Sa question, bro, any observation ng kabilang panig, kahit pa mali ito or tama ito, tinatanggap ko pa din yan sa moderator ng valid question. Yes, yes. However, kung hindi mo masagot yung question dahil merong something dun sa tanong, meron tayong 10 seconds na rule na ipaliwanag mo yun bakit doon. Okay. So papayagan Sige, ko muna, sige. Brother Junray. Tuloy ka, bro. Yes, Mr. Moderator, ang sagot Time ko, resume. ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, ibabalik ko sa kanya yung tanong. Kasi sabi niya lang yan, kasasabi lang niya ngayon ako daw ang nagsabi na apart from Christ. Kaya ang question ko, sino ba talaga sa ating dalawa nagsabi? Ako or ikaw? Categorical question. Ikaw, Ako or ikaw? sabi mo yes Ang tanong ko, apart from Christ, our Savior, makakapagligtas ba ang relihiyon? Sabi mo yes. Magsisinungaling ka ba ngayon? Huling-huli ka Next question, yung mahirap. Next question. Next Sige, question. Mamaya na lang natin yan, ano? Kasi ako daw nagsabi. O, sige, mamaya na lang. Okay, next question. Okay. Maliban sa Ama na nagligtas din sa atin, mayroon pa bang binanggit sa Biblia na makakapagligtas din maliban kay Panginoong Kristo? Well, ang sabi po ng inyong CCC, all salvation. Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Objection. Objection muna kay Junray. May counter objection ka lagi, Brother Mords, ha? Brother Junray, proceed Tanong ka. ko sa Biblia, maliban, no? Sa Biblia ang tanong ko, wag kang tumakbo sa CCC kasi walang payag ng CCC namin. Walang payag ng CCC namin na pahayag mo, no? Ininterpret mo lang 'yan. Ang tanong ko sa Biblia, Mr. Moderator, maliban sa Ama na nagligtas din, mayroon pa bang binanggit sa Biblia na makakapagligtas apart kay Panginoong Kristo? Okay, so inulit mo lang yung tanong mo, bro, plus yung indication patungkol doon sa Biblia. Brother Mords, meron ka bang counter objection or ready ka nang sumagot, bro? Okay, ang irrelevant po siya sa presentation ko at di po yun kasama sa nilatag. Okay, Masyado Okay, na po okay. tayo Nagtatanong na po siya kung may... Okay. So ganito, gusto ko lang i-confirm. Okay. So gusto ko lang i-confirm, Brother Mords, hindi mo pa lilatag to, next question mo to? Actually, wala talaga yan sa topic. Patutunayan niya dapat, di ba? Tapos maliban sa... Hindi ako yung magpapatunay ng tagapagligtas siya. Okay. Okay, so ang... Affirmative question to Mr. Moderator. Okay, so wait lang. Hindi So, yung kasama sa presentation. okay na. Kasi gusto ko lang i-confirm kasi meron kang binabanggit, Brother, kanina, Mords, na hindi kasama ba. Ngayon, sinabi mo naman na hindi pasok sa pinag-uusapan. Ngayon, magde-decide muna ako, mga kapatid, ha. So, dito, kapatid, before kasi ako magde-decide patungkol sa hindi pasok sa pinag-uusapan, tinatanong ko muna yung nagtatanong kung ano yung relevant ng tanong mo sa ating paksa, Brother Junray. Yes, Mr. Moderator, in-next question ko na lang, Mr. Moderator, kasi sayang yung oras. Okay, naka-time stop naman to, bro. Proceed lang, next question, Brother Junray. Okay, mag-premise na lang ako, Mr. 2 minutes and Moderator. 32 seconds. Yes, premise ko na lang to, Mr. Moderator, para hindi siya maka-objection na dito sa, basahin ko na lang muna, no? 2 Thessalonians 2:10, 13, Mr. Moderator, tapos dito ako kukuha ng tanong. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ito yung question ko, Mr. Moderator. Sangayon ka ba dito na ang pagtanggap sa katotohanan ay makakapagligtas? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sang-ayon ako dahil yung truth po sa Bible ay referring to our Lord Jesus Christ. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. At sabi po ng yung CCC,
There is no other salvation. Kay Christ daw galing lahat ng salvation. That all salvation come from Christ the head. Yun yung sabi ninyo Catechism of the Catholic Church. Next question. Wala na bang mas mahirap na tanong dyan? Next question. Okay. Okay, pahirapan natin ng konti. Yun bang iglesia or ang relihiyon ng Panginoong Jesucristo? Tinawag ba yun na katotohanan or truth din or hindi tinawag na katotohanan? Wala po akong binanggit na relihiyon ng Panginoong Jesucristo sa Objection, Mr. Time stop muna, brother. Brother Junri, anong objection natin? Hindi ko siya tinanong, Mr. Moderator, kung may binanggit ba si Kristo. Ang tanong ko, since in-affirm niya na ang katotohanan ay makakapagligtas, kaso ikinot niya ang John 14:6, ang question ko ganito ngayon, makakaligtas pala ang katotohanan. Alam mo ba na sa banal na kasulatan ang iglesia or ang relihiyon ng Panginoong Jesucristo tinawag na katotohanan? Alam mo o hindi mo alam? Brother Gracia, Okay, dito, nagtatanong ka bro pa, Brother Junri, no? counter yung objection. akin objection yung sa kanya. Counter objection, oo nga. Counter objection, Brother Mord. Mukhang nalilito yung katunggali ko. Negative ako sa topic na patutunayan na may Mr. Moderator, Wait lang, bro, Junri, wag ka muna mag-react, bro. Brother Mord, sige, proceed. Proceed, bro. Proceed pa muna. Oh, at tapos nagko-quote na siya ng iba't ibang talata sa Biblia. Hindi naman yung rules po natin, mag-cross-examine siya doon sa presentation, hindi yung sa gusto niyang itanong. Okay. Hindi yata Okay, mag-uusap okay. sa debate ito. Okay, so gusto kong i-affirm muna yan Okay. yung, wait lang, tapos na. Dito muna kay Brother Mords dahil binanggit niya na hindi pa niya nilatag to. Ipa-next question mo to, Brother Mords? counter mo na ako, bro. Siyempre. Wait lang. Wait lang, bro. Ikaw yung nag-object sa sagot ko. Counter ako. Okay, Tapos okay. ibig sabihin, next question na. Okay, so ito, magde-decide muna ako mga kapatid, ha. So, dito mga kapatid, ginagamit na Brother Mords yung hindi pa daw niya nilatag yan. So, tinatanggap ko yan. Automatic next question na yan kahit pa nagsasabi siya ng totoo or hindi, ha. So, Brother Yosomar, proceed ka, bro. Okay. 1 minute. Dahil next question ka, ibig bang sabihin yan na tinututulan mo na ang iglesia tinawag na katotohanan? Oo o hindi? Hindi. Ang iglesia tinawag na katotohanan. Pero yung iglesia ay ecclesia sa Greek, hindi naman triskia, hindi naman religion yon. Saan ka naman nakahanap na yung ecclesia at triskia, pareho yung meaning. Di ba? Ibig sabihin, fallacy of false assumption yan, fallacy of equivocation. Next question. Next question. So sa term na religion na pinopost mo sa akin, ano ang tinutumbok mo sa salitang religion na pinag-aawayan natin ngayon? Relihiyon na simbahan or hindi? Religion, yung sinasabi mo kanina, triskia. Di ba? Ikaw Objection, Mr. nagsabi mo. Moderator. Time stop. Objection natin sa affirmative, ano yan? Oh, kasi parang dinideny niya kasi may denial na yung relihiyon hindi simbahan Kaya ang question ko, Oo, meron ang yan. question ko, Brother Mr. Moderator, wag kang bastos, no? Ang question ko, Mr. Moderator, yun bang Wala pa. Brother Yesomar, continue ka muna. ang question ko kasi may denial na yung religion na pinag-aawayan namin ngayon is simbahan or iglesia. Kaya ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, hindi yung religion na triskia. Ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, specific. Yun bang relihiyon na pinupost niya sa akin? Ano bang tinutumbok na doon? Simbahan o hindi simbahan? Yun ang question ko. Okay, so sa simbahan or hindi simbahan. Brother Mords, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? Counter muna ako. Proceed. Brad Rasha, malinaw naman kanina, yung ecclesia at triskia hindi pareho. Kaya bakit niya pa itatanong kung simbahan o hindi? Di ba, Okay. CCC na yung nagsabi sa inyo Okay. na magkaiba yun. Okay, so magde-decide muna ako dito, bro. So dito, bro, tinatanggap ko to as a valid question naman at merong pagpipilian dito. Ngayon, kung hindi ka makapili, bro, meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag. Sasagutin natin, pakiulit na lang yung tanong. Sasagutin Okay, natin ng maayos. so sasagot naman. Time stop po to. Brother Yesomar, paulit nga, bro. Sige bro, uulitin ko para mabigyang lino to. Yun bang pinopost mo sa akin na topic na religion? Yun bang religion doon? Ano bang tinutumbok doon? Iglesia or hindi iglesia? Iglesia or hindi Hindi iglesia? iglesia. Proceed, Hindi 20 sa seconds. iglesia. Kasi nga, di ba? Ginagamit mo nga yung mga talatang walang triskia Kahit yung 3:16 ng 1 Timothy 4 kahit wala namang triskia doon. Hindi siya iglesia. Ikaw yung gumamit. Next question na. Next Okay, question. Next question.
Ano pala yung religion sa inyo, hindi simbahan? Yun ang question na, ano sa inyo ang religion? Yung simbahan nyo, hindi relihiyon yan? Hindi. Time. 7 minutes time. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage. Time. Stage ng ating debate mga kapatid. Pakaganda naman ng ating discussion dito mga kapatid. Again, shout out na sa live mga kapatid. Kaming nanonood dyan sa Punto por Punto at dito din kay Brother Yesomar sa kanyang program. Siyempre dito din sa Russia TV na YouTube channel at sa shoutout muna kay Jeff Espinosa, kay Mike Angelo, si Freddy Bardo, ayan, kay Jumel at dito kay sa inyo kay Grace Marius, Demi Alfonso, syempre lagi. So mga kapatid, rebuttal mauna dito. Minutes ito bro. Now bro, 10 minutes. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. Mga kapatid, no? So para pala kami ditong nagbaboxing na walang pinag-aawayan. Narinig nyo, yun daw relihiyon, hindi daw yung simbahan. Tinanong ko sa ano pala yung simbahan yung hindi relihiyon. Hindi daw, ano pala yan, budiga? Naku po. Paano pala kayo kapag nag-apply kayo ng trabaho tapos nag-fill up kayo ng biodata, nakalagay dyan, religion. Anong nalagay mo? Wala. Nako po. Nako, dito pa lang, huli na. Huli na mga kapatid. Dahil sa kadi-deny na hindi makakapagligtas ang relihiyon. Dininay na nila na ang simbahan, relihiyon yan. Naku po, yung kinabibilangan nyo, hindi yan religion. Actually, ang dami niyang strawman mga kapatid, sa totoo lang. No, ang dami niyang strawman. Pero sige lang, hayaan natin yung mga strawman niya. Una, mga kapatid, hindi niya naunawaan yung term makapagligtas. Ang makakapagligtas, kapatid, able to save kung paano ka maligtas. Yung tagapagligtas na tinutumbok ng sisisi namin na sinabi doon ng ating Panginoong Jesucristo, siyempre, ang noun na ang persona na makapagligtas sa atin. Pero yung makatulong sa ating kaligtasan, part doon ang simbahan. Napakalinaw nga ng tanong ko sa inyo, 2 Thessalonians 2:10-13. Makakapagligtas ang pagtanggap sa katotohanan sinangayunan mo. 1 Timothy 3:15, ang iglesia tinawag na katotohanan. Kahit anong deny mo kapatid, biblically speaking, ang iglesia tinawag na. Ngayon dito tayo sa mga punto. Dinadala tayo sa pilito. No? Kasi kung honest ka pa, tanong kita, kung hindi ka na sana nag-yes ng sisisi namin, yan. No? Demonyo. Nagsinungaling ka. Tanong kita, gagamit ba tayo ng reference? Tapos gagamit ka ng sisisi pa natin na wala siyang pakialam kung gagamit tayo o hindi. Gentleman's agreement natin, wala gamit tayo ng reference, kaya nga hindi ako sisi namin, gagamit ka ng Greek. Dapat hindi naman tayo mga Griego. Yan ang kasi gumamit ka na rin ng basahin natin ano ba ang sa mga scholar. Wait basahin. Yan. Was commonly used the religious practice, ceremonies of various was common the religious practice, godliness. Hindi ba yun nagde-describe practices? Godliness. Iyon ang ginamit sa first Eusebia. First. Ano bang meaning ng Eusebia? Kaya nga may mga translator
simbahan yan, yung mga nag-describe sa nasa simbahan mo makikita na simbahan. How much more ang tunay na simbahan na itinatag natin Panginoong Kristo. Tapos i-deny mo yung mga ano yun. Sino ka patunayan ng chismis? Translation ka dyan. Bible, magsasabi ka ng ganon. Mga kapatid, pag-deny. Ngayon, sa simbahan, CCC 467, sinabi ba doon yung relihiyon, yung simbahan, hindi instrumento nga yan eh. Instrumento yan sa kaligtasan. Gamit ang Diyos sa ligtas. Oh, dala niya tayo sa kaharian ng kanyang anak. Pagligtas at tagapagligtas. 19:1 eh. Glory and power. Tapos, magmumula. Huwag mong sabihin ang Diyos ng mga instrumento. Ano ka ba? Eh, tuhanan eh. According kay St. Paul, 15, ang katotohanan. Oh, ligtas ang iglesia, ang patunayan mo yan. Patunayan ang simbahan hindi matawag na relihiyon. Kasi ang triskiya, ano is not, ang sabi sa triskiya, kita matatagpuan ng religious ikaw lang gumagawa ng sarili mong tapos sinabi mo kaganina apart from Christ nagtagligtas kaya ang sagot ko sa iyo kung tagapagligtas sa Bible siyang na tagapagligtas ng tao kaisa niya at ang Holy Spirit yan ang punto dyan kung may tinatawag sa kaisahan ng Espiritu Santo sa yung tagapagligtas in 1 Timothy 4:18 eh. Diyan, kahit ano pang request mo na hindi triskiya yan. At ang gayas lang sila ng tinutumbo. This is about religion. Religion ang hindi ka naman scholar. Namin o sabi religion helps you ang religion in every way ikaw lang ang nagsabi gumawa yan kasi walang scholar mamaya itanong ko kasi mamaya pwede na magtanong na kahit sinong scholar ang maglabas ipakita mo yung o pati yung first na without religion mahirap sa isang tao ang maligtas without religion according kay yan ang hanapan mo na ko sa iyo yan sa second stand nabasa yung mga yung kayang apart ganyan
kapatid, no, na hindi ba parehas yun? Ligtas, able to save. Para tayo maligtas eh. Marami. Ebanghelyo, Romans 1:16, makakapagligtas sa katotohanan, ang simbahan, pagligtas din sa atin. At sa amin, maraming ang Diyos na sa Old Testament, marami siya. Pagligtas nga ang tinawag doon eh. Mga tagapagligtas nga tinawag doon sa Old Testament eh. Pero sa New Testament, malinaw, gamit ng Diyos para sa ikaliligtas. No? Siya lang ang tagapagligtas, ang Diyos lang, Refera Espiritu Santo, Refera sa tatlong ng Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo, sila lang ang tagapagligtas talaga. Walang iba. Pero sa paano ng Diyos, ang simbahan, katotohanan, ang Ebanghelyo, kahit makakapagligtas. Papakita natin na yan. Marami si moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid or battle ng ating affirmative sa 7 minutes na words. Tapos Okay, so pwede ko sa topic. Sige. Brother Gracia? yes, bro, proceed. Okay. Natin yung tanong kanina. Ako, apart from Christ, tanong to apart from Christ our Savior, makakapagligtas ba ang relihiyon? Sabi mo, yes, apart from Christ. Sabi ng CC, salvation comes from Christ. Time stop Okay. na. Bro, yes, so Mark, mag-ano lang ako, live ulit. Yes. Sandali lang to. Pero share natin, Brother Gracia, no? Oo, Naputol yung syempre.